Sinabi nito na kilala niya ang lalaking yun dahil nabasa na nito ang kanyang mga libro nung kolehiyo. Ang lalaking yun daw ay si Mr. Ampere, ang scientist na naglatag ng pundasyon sa teorya ng electrodynamics sa buong mundo. Dahil excited na si Yuki para makita ito ay atit nitong tinanong ang kanang boss kung kailan sila aalis. Napangiti naman doon ang ating bida at sinabi na dahil sa reaksyon ni Yuki ay mukhang tama nga siya ng napili. Kaya, tinaas na nito ang kanyang kamay at sinabi na babalik na sila sa panahon ng sikat na scientist na ito para bisitahin siya. Makalipas lamang ang ilang sandali ay makikita natin na lumipat na ang ating storya sa isang bahay sa France at kahit madaling araw na ay meron pa ring nakabukas na ilaw doon. Sa loob ng kwartong yun ay makikita natin si Mr. Ampere na nasa kanyang lamesa at sinasabi nito na merong mali sa kanyang formula. Hindi ito makapaniwala dahil hindi niya makita kung nasaan ang problema kaya inisip nito kung kailangan ba niyang ulitin ang lahat simula umpisa. Habang sinusubukan pa rin itong hanapin ang mali sa kanyang formula ay makikita natin na merong umiilaw sa kanyang likod. Dahan-dahan namang lumabas doon ang ating bida at si Yuki galing sa River of Time. Nung nakita naman nila ang lalaki ay nagulat ang dalawa dahil hindi man lang daw sila nito pinansin o kahit tinignan man lang. Kaya, sinubukan nitong tawagin ni Yuki pero hindi pa rin sila nito pinansin dahil nakita na niya kung saan siya nagkamali. Tinanong naman ng babae sa kanyang boss kung nagkaroon ba ng problema ang kanyang kapangyarihan dahil parang hindi daw talaga sila nito naririnig. Sinabi naman ng ating bida na ngayon lang daw ito nangyari sa kanya pero wala naman daw siyang nararamdamang mali sa kanyang ginawa. Nagulat naman ang dalawa nung bigla silang kinausap ni Ampere at sinabing wag muna silang magsalita. Wala daw siyang pakialam kung isa silang vampira o masasamang espiritu dahil kung gusto nilang makipag-usap sa kanya ay kailangan muna nilang hintayin matapos ang kanyang ginagawa. Naintindihan naman ni Yuki ang sinabi nito kaya nanghingi ito ng tawad gamit ang kanyang lengguwahe. Dahil hindi ito naintindihan ng ating bida ay tinanong nito sa kanyang secretary kung ano ang sinabi sa kanya ni Ampere kaya pinaliwanag nito na kailangan daw muna nilang maghintay. Sasabihin pa lang sana nito kay Lee kung ano ang rason pero lumingon na sa kanila ang lalaki at galit na tinanong kung bakit pa rin sila nagsasalita. Inisip naman ni Lee na kakaiba ang ugali ng isang yun kaya mukhang mahihirapan siya pag nakasali na ito sa kanilang Eternal Club. Dahil hindi na makapaghintay ang Time Merchant ay pinitik na nito ang kanyang daliri para pabilisin ang oras ni Mr. Ampere. Makalipas lamang ang ilang sandali ay nagunat na ito at sinabing natapos na din siya sa wakas. Sumandal ito sa kanyang upuan at sinabi na mas nakakapagod ang araw na yun kesa sa normal at sa tingin nito ay oras na para mag-almusal. Pero, bigla na lang ito napaupo ng maayos nung nakita niya sa kanyang relo na alauna pa lang ng madaling araw. Inisip nitong mabuti ang kanyang ginawa at sinabing ang pakiramdam talaga niya ay nagtrabaho siya ng buong gabi. Bigla nitong naalala ang pumunta sa kanyang kwarto kaya tinignan niya ang mga ito at tinanong kung ano at sino sila. Hindi naman ito sinagot agad ng ating bida at sinabi lang sa lalaki na tama nga siya dahil kung tumatakbo ng normal ang oras ay umaga na dapat ngayon. Hindi naman maintindihan ni Ampere kung ano ang sinasabi ni Lee kaya nagsalita na si Yuki para sabihin ang nangyari at kung ano ang pakay nila sa kanya. Pero, naalala nito na bigla na lang pala silang sumulpot sa kanyang kwarto na parang bula kaya tinawag niya ang mga ito na masasamang espiritu. Pilit naman siyang pinapakalma ng babae pero makikita natin na binalot na talaga ito ng takot kaya tumayo na ito sa kanyang upuan. Dahil hindi tumitigil si Yuki sa pagsasalita ay kinuha nito ang kanyang tinta at binato sa kanilang direksyon. Dahil doon ay ginamit na ang ating bida ang kanyang kapangyarihan at makikita natin na tumigil sa ere ang tinta na papunta sa kanila. Nung nakita ito ni Ampere ay nahulog ito sa lapag ng dahil sa takot at tinanong nito kung ang lalaking yun ba ay si Cronus at bakit siya nito pinuntahan. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na hindi siya isang gawa-gawa na god dahil isa lamang siyang merchant na naglalakbay sa River of Time. Naglakbay daw talaga ito sa kanyang oras para puntahan mismo si Mr. Ampere. Dahil hindi pa rin ito maintindihan ng lalaki ay nilapitan na siya ni Yuki at sinabing ito ay isang imbitasyon galing sa future. Dinagdag pa nito na sinabi din daw ng kanyang boss na humahanga ito sa kanyang talino kaya pag nagkaroon ito ng mahabang buhay ay marami pa itong magagawa sa hinaharap.
Napakamot naman doon ang lalaki dahil tinanong nito kung bakit siya ang kanilang napili dahil isa lang naman daw siyang walang pangalan na math professor. Inisip nito na mas marami pa nga daw mas magaling sa kanya sa kanilang paaralan kaya bakit daw kaya siya ang kanilang gusto. Sinabi naman ng dalawa na kakaiba talaga ang ugali nito dahil napansin nila na wala daw itong bilib sa kanyang sarili. Kaya, sinabi sa kanya ni Yuki na kailangan niyang magkaroon ng kumpiyansa sa sarili dahil alam daw niya na hindi lang doon ang kanyang maabot sa hinaharap. Dahil sa kanilang sinabi ay tinanong agad nito kung ang ibig ba nilang sabihin ay magiging isang magaling siyang mathematician sa hinaharap. Hindi naman ito direktang sinagot ng babae pero sinabi nito sa kanya na ayon sa kanyang boss ay hindi lang limitado sa lugar na iyon ang kanyang magiging achievements. Inisip ng ating bida na para maniwala agad ito sa kanila ay kailangan nitong magpakita sa kanya ng katibayan. Kaya, pinitik na nito ang kanyang daliri para gamitin ang kanyang kapangyarihan at ipakita kay Mr. Ampere kung ano ang itsura ng future. Nung tumingin ito sa taas ay makikita natin na hindi ito makapaniwala sa kanyang mga nakita. Pinakita kasi sa kanya ng time merchant ang magagandang gusali, advanced na teknolohiya, at ang mga eroplano. Dahil hindi nakapagsalita agad ang lalaki ay sinabi sa kanya ni Yuki na ang lahat ng iyon ay makikita sa future at doon din lalong uusbong ang kanyang talento. Kitang-kita sa mukha ni Ampere ang pagkamangha kaya ang nasabi lang nito ay sobrang ganda pala sa hinaharap. Dinagdag pa ni Yuki na hindi lang siya ang inimbita nilang tao sa kanilang club na mahusay sa matematika at siyensya. Pag pumayag daw ito sa kanilang alok ay pwede siyang magkaroon ng tsansang makatrabaho ang lahat ng magagaling at matatalinong tao sa buong history. Ang una naman nitong naisip ay ang kanyang mga hinahangaan kaya tinanong ni Ampere kung makakatrabaho din ba niya ang mga father of mathematics na nagmula pa sa ilang libong taon sa nakaraan. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na pwede naman nila itong gawa ng paraan kung ito talaga ang gusto niya. Nung mukhang kumbinsido na talaga ang lalaki ay tinanong na ulit siya ni Yuki kung gusto na ba nitong sumali sa kanilang club. Bago sumagot ay inisip nito na pwede niyang makita ang lahat ng magagaling na tao sa nakaraan para makilala at makatrabaho sa kanilang future. Kaya, sinabi nito sa secretary na sira lang ang kanyang ulo pag tumanggi siya sa kanilang alok. Kung ganun ay sinabi na ng time merchant na dahil pumapayag na ito ay bibigyan na siya nito na 200 years na dagdag na lifespan. Kailangan daw niyang sulitin ang panahong yun para palawakin pa ang kanyang kaalaman at hindi daw nito kailangang mag-alala dahil meron siyang makikitang mga kasama sa club sa hinaharap para tulungan siya. Dahil ayos na ang lahat ay nilabas na ng time merchant ang status ni Ampere habang ginagamit nito ang kanyang kapangyarihan para bigyan siya ng oras. Habang umaangat ang mga numero ay masaya itong pinapanood ng ating bida dahil iniisip nito na nadagdagan sila ng walang katumbas na talento. Pero, habang dumadaloy ang oras sa katawan ng lalaki ay bigla na lang may napansing kakaiba ang time merchant. Hindi ito makapaniwala na pagkatapos niya itong gawin ay 2 taon lang ang nadagdag dito imbis na 200 taon. Habang sinasabi ni Ampere na sumakit ang kanyang ulo sa nangyari ay inisip ni Lee na parang merong pumipigil sa pagtanggap nito sa kanyang oras na binibigay. Hindi nito alam kung ano ang nangyayari kaya sinabi nito na posible bang hindi talaga tao ang lalaking yun. Pero, sinabi naman agad ni Lee na hindi yun ang rason dahil meron talaga siyang nararamdaman na pumipigil sa pagtanggap ng oras ni Ampere. Inisip nito kung ano kaya yun at kung paano niya kaya ito malalabanan dahil ngayon lang daw ito nangyari sa kanya. Bigla namang nagulat ang time merchant dahil meron itong naramdamang kakaiba sa kanyang paligid. Kaya, lumingon agad ito sa kanyang likod para tignan kung ano ang nangyayari kay Mr. Ampere. Hindi naman ito makapaniwala nung nakita nito ang lalaki dahil merong mga kuryente na bumabalot sa kanyang katawan. Sinigawan naman ito agad si Yuki at sinabi sa kanya na lumayo agad ito kay Ampere. Meron daw kasi talagang nangyaring kakaiba nung ginamit niya ang kanyang kapangyarihan kaya yun ang naging resulta nito. Nung sinabi nito kay Yuki na baka mapahamak siya pag hinawakan niya ito dahil isa lamang siyang normal na tao ay bigla itong may naisip. Gaya ng mga bundok na merong malalaki at maliliit, meron din daw mga normal at ekstraordinaryong tao. Masyadong malaki ang ambag ni Ampere sa kasaysayan ng kanilang mundo dahil siya ang kinikilalang founding father ng electromagnetism.
Hindi daw magiging ganon ang kanilang mundo kung hindi dahil sa kanyang mga teorya at imbensyon kaya napakalaki ng halaga nito sa future ng mundo. Dahil nagpapanik si Yuki ay tinanong nito ang kanyang boss kung ano ang pwede nilang gawin tungkol doon. Pumikit naman saglit ang ating bida para mag-isip at makalipas lang ang ilang sandali ay sinubukan ulit nitong paahan ng oras si Mr. Ampere. Pero, kitang-kita ng kanyang mga mata na bumanda lang ito palayo sa katawan ng lalaki nang dahil sa kuryenteng yun. Bago ito gumawa ulit ng paraan ay inisip muna nitong mabuti kung ano ang mga posibleng dahilan kung bakit ito nangyayari. Makalipas lamang ang ilang sandali ay napangiti na ang ating bida dahil meron na daw siyang ideya kung ano ang problema. Sinabi nito na sa kanyang palagay ay hindi natutuwa ang other side sa presyo na binibigay niya para sa lifespan ni Mr. Ampere. Hindi naman ito naintindihan ng kanyang secretary kaya tinanong nito kung ano o sino ang sinasabi niyang other side. Nagulat naman ito nung kalmado lang sinabi sa kanya ng time merchant na ang kanyang tinutukoy ay ang law of time. Kakaiba daw kasi talaga si Ampere kung ikukumpara sa lahat ng mga nakuha nilang tao kaya nag-aatubili siguro ang law of time na ibigay ito sa kanya. Nung tinanong siya ni Yuki kung bakit naman sila sinusubukang pigilan nito ay sinabi ni Lee na hindi naman talaga siya nito pinipigilan. Mas tumpak daw na sabihin na hindi ito pumapayag sa binibigay niyang oras para sa lalaki dahil gusto niya itong manatili sa sariling oras ni Ampere kaya para daw silang naglalaban sa isang auction. Ngumiti naman ito at sinabi na kung iyon ang gusto niyang gawin ay wala naman itong problema para sa ating bida. Tumingin ito sa kanyang mahiwagang orasan at sinabi na tignan na lang daw nila kung sino sa kanila ang mananalo. Pagkasabi niya nito ay bigla na lang umikot ng mabilis ang orasan at makalipas lamang ang ilang sandali ay nawala na din sila ni Ampere sa kwarto. Hindi naman alam ni Yuki kung saan napunta ang dalawa kaya sinabi nito na wag sila nitong iwan mag-isa doon dahil wala siyang maraming oras para makabalik sa kanilang future. Pagkadilat ng mga mata ng ating bida ay nakita nito na nakatayo na siya sa ibang parte ng River of Time na hindi pa niya napupuntahan. Nakita rin nito na kasama din niya doon si Mr. Ampere dahil siya kasi ang dahilan kung bakit sila napunta sa problemang yun. Napalingon naman ito agad sa kanyang likod dahil meron itong naramdamang malakas na presensya. Hindi nito alam kung ano ang gagawin dahil nakikita niya na merong lumalabas doon na kakaibang elemento. Pero, hindi natakot sa kanya ang time merchant kaya sinabi nito sa kanya na pwede na silang mag-usap. Dahil hindi na ito gustong patagilan pa ng ating bida ay lumapit na agad ito sa harap ng timekeeper at sinabi na gusto niya si Mr. Ampere. Sabihin lang daw nito kung gaano karaming oras ang gusto niya dahil ibibigay ito sa kanya ni Lee nang walang problema. Hindi naman na nagsalita ang timekeeper dahil tinaas nito ang kanyang kamay para may ipakita sa ating bida. Napansin naman ng time merchant na kaparehas ito ng kanyang kapangyarihan kaya tumingin agad ito sa taas. Pinakita doon ng timekeeper ang mga magagawang achievements ni Ampere sa kanyang buhay at ang ibig sabihin nito ay malaki talaga ang halaga niya sa mundo. Ang gusto nitong sabihin ay hindi talaga matatawaran ang mga nagawa nito para sa kanilang mundo kaya kung gusto daw nito si Ampere ay kailangan niya itong patunayan. Kaya, bumuelo ito at tinaas ang kanyang mga kamay para gamitin ang kanyang kapangyarihan sa ating bida. Nagulat naman ito at napatingin sa timekeeper dahil naramdaman nito agad na merong nangyayari sa kanyang katawan. Hindi nito napigilan ang ginawa sa kanya ng timekeeper dahil makalipas lamang ang ilang sandali ay pinalutang na niya ito papunta sa kanyang harapan. Pagkatapos noon ay ginamit agad nito ang kanyang kapangyarihan sa harap ni Lee at naramdaman agad nito ang napakalakas na puwersa. Dahil sa lakas nito ay makikita natin na nagkaroon ng basag ang kanyang salamin. Pero, napangiti naman ng time merchant dahil alam nito kung ano ang ginagawa ng timekeeper. Gusto daw nitong malaman kung gaano talaga kagusto ng ating bida na makuha si Mr. Ampere. Kaya, nilabas na nito ang kanyang mahiwagang orasan at sinabi sa timekeeper na kung ganun ay hindi siya nito pipigilan. Pagdating daw sa oras ay wala na siyang problema katulad ng dati. Inumpisahan naman agad ng timekeeper ang pagkuha ng oras sa ating bida para makuha na nito si Ampere. Makikita natin na hindi naman nangamba doon si Lee dahil alam nito na sobrang dami pa niyang oras. Kaya, nilabas nito ang sarili niyang status para makita kung ilan ang mababawa sa kanya pero hindi niya ito makita dahil sa sobrang bilis.
Inisip nito na hindi magiging madali ang pagkuha niya kay Mr. Ampere dahil sigurado siya na sobrang daming oras ang mababawa sa kanya dahil doon. Pero, sumigaw ito sa harap ng timekeeper at sinabi na kunin niya ang lahat ng oras na gusto niya dahil hindi nito pakakawalan si Ampere kahit na anong mangyari. Bumalik naman na ulit ang ating storya kay Yuki at makikita dito na nakaupo lang ito habang hinihintay bumalik ang kanyang boss. Kaya, sobrang saya nito nung nakita niya na bigla na lang itong lumabas kasama si Ampere. Sinabi sa kanya ni Lee na merong nangyari sa kanyang hindi kapani-paniwala dahil sa lalaking yun. Pero, kahit gumastos daw siya ng milyon-milyong oras para sa binigay nitong 200 years kay Ampere ay ayos lang daw ito. Pinigil naman agad ng babae ang kanyang boss dahil nagulat ito sa presyo at tinanong kung hindi ba ito samobra ng gastos. Sinabi naman sa kanya ni Lee ituring na lang nila itong isang malaking investment at sigurado naman daw siya na babalik din agad ito sa kanila. Kaya, niyaya na nito ang kanyang secretary at sinabi na kailangan na nilang umalis doon. Tinanong naman ni Yuki kung hindi ba muna nila jijisingan ang lalaki dahil baka isipin nito na panaginip lamang ang lahat ng nangyari sa kanya. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na matalino si Ampere kaya makukuha din niya ito at meron naman siyang katibayan dahil mabubuhay ito ng mahigit 200 taon.